respeto, respeto, respeto kung ikaw ay marunong ding rumirespeto sa mga kauri mong tao. Pero kung ang inirespeto mo ay kauri mong buaya, wag mong asahan na kaming mga taong tunay na tao ay magrerespeto sa isang tatay ng mga buaya. Okay? Alright mga kababayan, andito na naman tayo at meron tayong pag-usapan itong pinaka-importanteng mga usapin dito sa ating bansa. Alam nyo mga kababayan, si Speaker Martin Romualdez, ang tambaloslos at father of all crooks, ay nagtatantrum daw. Bakit? Humihingi daw kasi ito ng respeto. Siguro ay naalibadbaran na ito sa mga kaliwat kanan at samot-saring mga isyo, mga kaliwat kanang pagpuna sa kanyang panunungkulan, sa kanyang mga ginagawa dyan sa gobyerno, no? Siguro nasasaktan na, siguro mahapdi na at masakit na sa kanyang tenga ang lahat ng mga naririnig niya kahit dito sa social media. Manhid lang ang hindi makaramdam ng sakit at hapdi ng katotohanan, di ba? Kaya siguro itong si Speaker Romualdez nagtatantrum daw. Diyos ko, irespeto nyo naman ako. Ako ay isang speaker, hindi basta-basta ang aking katayuan at mataas ang aking anong man tawag dyan, mataas ang aking budhi. Budhi ba yan? Hindi budhi siguro. Mataas ang aking pinag-aralan. Pinag-aralan ba? Mataas ang aking pride. Yun ang tama. Mataas ang kanyang pride, mataas ang aking pride dahil ako ang susunod ninyong presidente. At kung hindi presidente, ako ang inyong prime minister sa susunod na mga taon. Kaya irespeto nyo man ako. Diba ganun siya magsalita mga kababayan? Pag ganun. This is the fact. Sorry, you man. The vice president of the Republic of the Philippines is accountable. Accountable. This money is for the Filipino people. Diba ganun siya? Yung para ba siyang Amerikanong hilaw kung mag-speech dyan sa Kongreso. Hey, Martin, ano ba yung anong pag-pronounce sa kanyang pinsan? His Excellency Ferdinand R. Marcos. Ganon. R. Marcos. Diba? Para siyang kung magsasalita siya dyan sa Congress, House of Representatives, para siyang siya na talaga ang pinakamataas na politiko, pinakamataas na makapangyarihan dito sa bansa. Mantakin mo. Siya sa kanya kung humingi ng mga budget, mantakin mo yan. Pati yung dati naalala ko itong yung pumalit kay Inday Sara bilang isang DepEd secretary. Doon humingi sa kanya ng budget. Sana daw bigyan ng ating mahal na speaker, dagdagan niya ang kanyang budget. Alala nyo? Sino ba yun? Yung dating senador. Diba? Ngayon, kaya pala ganon, magpaparespeto siya. Abay sabi ni Atty. Guanzon, bakit siya humihingi ng respeto? Dahil speaker siya? Nako. Ang respeto, mga kababayan, mga kabirada, ito'y hindi hinihingi. Ito'y nasa katawan mo.
at ang mata ng publiko at mata ng tao o ang mata ng mga nakakikilala sa iyo ay kusang magrespeto sa iyo kung ikaw ay karapat-dapat at kare-respetong tao. Kare-respetong tao. Oh. Titingnan kasi ng tao ang ugali mo. Kung paano ka kumilos, kung paano ka magsalita, kung paano ka gumawa ng mga bagay na kare-respeto. Oh, ano ba yun? Kare-respeto. Kung ikaw ay deserve, ay hindi mo na dapat hingiin yan. Di ba? Hindi mo dapat hingiin dahil kusang ibibigay sa iyo ng tao. Pero kung ikaw ay kingkoy ka, kingkoy kang tao, marami ka pang isyo na hindi maganda, marami kang isyo sa katiwalian, puro mali o puro bad news ang pinaggagawa mo, o bad ang mga ginagawa mo dyan sa trabaho mo, bilang ikaw, bilang anong posisyon mo, pag nakakarinig palagi yan ang tao, na ganon ka talaga, asahan mong hindi ka talaga irerespeto niyan. Dahil ang tingin nila sa iyo ay isang mababang uri ng tao. Hindi ka irerespeto, isa kang mababang uri ng tao. Kahit ikaw pa ang pinakamatalino, pinakamamayaman, pinaka makapangyarihang nilalang dito sa mundong ibabaw, kapag alam ng isang tao na ikaw ay halimbawa kurap, ikaw ay nangungulimbat, nanggigipit, at wala ka talaga sa tamang hulog, hindi ka irerespeto. Pakinggan muna natin itong kunting maikling pinagsasabi nitong si Attorney Guadson. Attorney, pahiram muna ng video mo dahil vibes naman tayo, nandito tayo sa tama. Ating spread ang iyong mga pinagsasabi para umabot naman ito kung sino ang dapat maabot ng mga mensaheng ito. Ito na. Kaya kung strong na naman. Ano sabi ng mga congressman na kakampi niya? Magrespeto naman kayo mga senador kay speaker. At bakit? Bakit siya respeto? Okay. Di ba yung ginawa niya yan? Hindi ba yan walang respeto sa konstitusyon? At bakit sila respeto? Dahil speaker siya? Oo. Bakit? Siya Respeto. ba may respeto sa Senado ng mga pinagsasabi niya pagkatapos ng archive ang impeachment? Uy, future president yan. Yung respeto po, hindi po deserve. Future president po yan, attorney. Kaya kung strong na naman. Ano sabi ng mga congressman na kakampi niya? Magrespeto naman kayo mga senador kay speaker. At bakit? Bakit siya respeto? Di ba yung ginawa niya yan? Hindi ba yan walang respeto sa konstitusyon? At bakit sila respeto? Dahil speaker siya? Oo. Ikaw naman, attorney. Speaker yan at future president ng Republic of the Philippines. Or prime minister ng ating bansa. Nako. Wala ka, attorney. Prime minister. Unang ministro ng Pilipinas. Pinakaunang magiging ministro. Baka. Nako. Alam nyo, itong si Martin kung bakit ganito, nagtatantrum ngayon. Isapot, si Bisaya, yung nagtantrum ba? Yung nagtantrum siya dahil aligaga siya. Hindi mapakali dahil hindi matutuloy itong impeachment. Tapos binibira-bira pa dyan sa mga social media, sa mga taga-DDS supporters, mga Duterte supporters, binibira araw-araw, minuto. Nasasaktan na talaga siya. Dahil sa ganitong mga pamamaraan ng mga DDS, mas lalo sang hindi manalo sa 2028. Dagdagan pang hindi matutuloy itong
impeachment laban kay BP Sara dahil inarchive ng Senado sa utos ng hindi inutos sa desisyon ng Korte Suprema na hindi daw dumaan sa tamang proseso ang kanilang paghahain ng impeachment. Tapos executory daw, immediate executory. Ibig sabihin immediately daw na ipapatupad ang pagtigil dyan, pero bahala na ang Senado kung anong gagawin niya. Pero since ang Senado ay nagrespeto sa hudikatura at konstitusyon, dahil yun naman ay tama, ay ginawa nila ng ang desisyon ng Senado ay nagdesisyon silang i-archive yung impeachment case laban kay Vice President Sara. At nagagalit itong si Father of Crocodile dyan sa House of Representatives. Dahil di umano. Baka hindi na maulit ang pag-file nila ng impeachment sa susunod na taon sa February 6. Bakit? Wala na silang pangsuhol dyan sa mga congressman para pumirma ng impeachment. Nako. Kaya, by hook o by crook, maghahanap sila ng paraan dyan. Nako. Tapos, ang respeto na yan, hindi niya ginamit sa kanyang sarili. Hindi niya nirespeto ang unang-una ang Supreme Court dahil nag-imar pa nag-motion for reconsideration. Gusto niyang mag-reverse ang mga desisyon ng mga huwes. Anong tawag mo dyan? Hindi, walang respeto siya. Tapos ang Senado naman in-archive yung impeachment, inilibing sa kaban. Nagagalit siya dahil bakit daw nagmamadali ang Senado na i-archive yan, na meron pa daw chance na baka mag-reverse ang mga maestrado sa kanilang mga desisyon. Anong ibig sabihin niyan? Wala siyang respeto sa lahat ng sa isang sangay ng branch of government. Ang konstitusyon hindi rin niya nirespeto, lalong-lalo na ang Senado. Tingin niya kasi siya ang pinakamakapangyarihang opisyal ng gobyerno ngayon. Pinabayaan kasi ng kanyang pinsan kung ano ang bahala ka na. Sabi siguro ng ganun ba? Sabi siguro nitong si Bongbong, bahala ka na dyan. Ikaw nang bahalang magmaneho sa lahat ng anong gusto mo para ikaw ang magiging presidente sa sunod na eleksyon. Total, hindi naman ako makatakbo. Presidente ako ngayon. Pagkatapos nito, wala na. So, ikaw nang bahala sa sarili mo. O kaya ngayon, siya ang maniobra ng lahat ng mga pangyayari sa bansa. Yung panggigipit sa QGC, yung pagdala kay Tatay Digong doon sa Dahig, at lahat-lahat. Itong si Marcos, wala ito. Pabanjing-banjing na lang ito. Siguro binigyan lang ito ng kindi, doon ka na lang. Ako nang bahala dito. Baka ganun ang mga pangyayari. Kaya kung respeto ang pag-uusapan, mas i-respeto ko pa itong barangay captain namin. Kaysa isang speaker na wala namang natulong sa buhay ko. Mas humihirap pa nga ang mga Pilipino dahil sa mga pinaggagawa ng taong yan. Di ba? Respeto. Kung ikaw ay
marunong ding rumirespeto sa mga kauri mong tao. Pero kung ang inirespeto mo ay kauri mong buaya, wag mong asahan na kaming mga taong tunay na tao ay magre-respeto sa isang tatay ng mga buaya. Okay? Kung sino man ang gustong mag-comment dito sa mga sinasabing respeto na gustong hingin nitong si Father of all crooks in the House of Representatives, mag-comment lang kayo dyan at pag-usapan natin. Post the comment below. Maraming salamat. Magandang araw.